Simulan natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga minamahal kong kapatid, hindi nakikita ang pagsunod sa kalooban ng Diyos sa agad-agarang resulta o mga kagulat-gulat na pagbabago. Makikita ito sa pagtugon natin sa Diyos, bunsod ng ating pag-ibig sa Kanya. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal ng Birhen na Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan, sapagkat kami mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan, upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito nga ang pinasasabi ng Panginoon. Kukuha ako ng isang usbong ng sedro at aking iaayos. Ang kukunin ko'y yaong pinakamura ng pinakamataas na sanga. Itatanim ko ito sa isang mataas na bundok, sa pinakamataas na bundok ng Israel, upang lumago at mamungang mabuti, at maging isang kahanga-hangang sedro. Sa gayon, lahat ng uri ng hayop ay makapaninirahan sa ilalim nito. Ang mga ibon na may makapamumugad sa mga sanga nito. Kung magkagayon, malalaman ng lahat ng punong kahoy na mapabababa ko ang mataas na kahoy at maitataas ko yaong mababa, na matutuyo ko ang sariwang kahoy at mapapanariwa ko yaong tuyong punong kahoy. Akong Panginoon ang nagsasabi nito at ito'y gagawin ko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Ang magpasalamat sa Panginoong Diyos ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalan niyang kataas-taasan. Pag-ibig niyang wagas ay dapat ihayag. Kung bukang liwayway, pagsapit ng gabi, ang karapatan niya'y ihayag din naman. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Katulad ng palma, ang taong matuwid, tatatag ang buhay. Parang mga sedro, kahoy sa Lebano, lalagong mainam. Parang punong kahoy na doon natanim sa tahanan ng Diyos. Sa banal na templo, ito'y lalago na nakalulugod. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda. Lunti at matatag at ang dahon nito'y laging sariwa. Ito'y patotoo na ang Panginooy tunay na matuwid. Siya kong sanggalang matatag na batong walang bahid dungis. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, laging malakas ang aking loob. Alam ko na habang tayo'y nasa tahanang ito, ang ating katawan, hindi mapapasa atin ang tahanang galing sa Panginoon. Namumuhay ako ayon sa pananalig sa Diyos, hindi sa mga bagay na nakikita. Malakas nga ang loob kong iwan ng katawang ito na aking tinatahanan upang manirahan sa piling ng Panginoon. Kaya naman, ang pinakananais ko ay maging kalugod-lugod sa Kanya, sa tahanang ito o doon man sa langit. Sapagkat bawat isa
ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa kanyang ginawa, mabuti man o masama, nang siya'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sa puno ni Jesucristo, pang tumubos sa tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa'y siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna sa kauhay na pagkatapos ay mahihitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipagagapas sapagkat dapat ng anihin. Sa ano natin iahambing ang paghahari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus, anong talinahaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay. Ano pat ang mga ibon ay nakapamumugad sa mga sanga nito. Ang salita ay pinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinahagang tulad nito, ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinhaga, ngunit ipaniliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Yung mga tatay, sino ba mga tatay dito? Taas ang kamay. Ang dami din, ano? Yung mga tatay, kadalasan, kung hindi minsan, hindi nila namamalayan na lumalaki na pala yung kanilang anak. Lalo na kapag ka OFW. Diba? Aalis yan, minsan nasa tiyan pa yung anak nila, pagbalik nila, nag-aaral na. O di kaya kinakarga na, hindi namamalaya ng paglaki. Parang yung kaharian ng Diyos na sinasabi ng ating Panginoon. Narinig natin sa ating ebanghelyo, inihahalin tulad ng ating Panginoong Jesucristo sa pagtatanim ng mustasa at paglaki nito ang paghahari ng Diyos. At sa ating unang pagbasa,
narinig din natin kung papaanong ang propesiya ng pagdating ng Mesiyas ay mangyayari. At inihahalin tulad dito sa pagtatanim ng cedro o cedar. Mga kapatid, unang-una, ano bang ibig sabihin ng paghahari ng Diyos? Dapat nating tandaan, iba ang salitang kaharian sa salitang paghahari. Pag sinabi nating kaharian, ang iniisip natin, ang tinutukoy natin ay lugar. Pero pag sinabi nating paghahari, ito ang pamumuno. Ito ang pamumuno ng isang tao sa ating buhay. Kaya ang sinasabi ng ating Panginoon ay ang paghahari ng Diyos. Sabi ni Pope Benedict XVI, ang paghahari daw ng Diyos ay unang-una ang Diyos mismo na nagkatawang tao, ang ating Panginoong Hesukristo, ang Poong Jesus Nazareno. Kaya kung nakikita natin, habang tinititigan natin ang imahe ng Poong Jesus Nazareno, nakikita din natin ang paghahari ng Diyos. Pangalawa, ang paghahari daw ng Diyos ay nasa kaibuturan ng bawat tao. Kaya nga natural sa atin na hanapin ang ating nilikha. Kaya natural sa atin na meron tayong pananampalataya dahil itinanim ng Diyos sa atin ang paghahari ng Diyos. At pangatlo, ayon kay Pope Benedict, ang paghahari ng Diyos ay ang pagiging malapit sa simbahan. At pag sinabi nating simbahan, hindi lamang itong building na ito. Pag sinabi nating simbahan, ang katuruan ng simbahan at tayo mismo na bayan ng Diyos ang simbahan. Ngayon, tayo ba ay pinaghaharian ng Diyos? Sinasabi sa ating ebanghelyo, Sinasabi dito na lahat ng maliit na bagay o lahat ng malaking bagay nagsisimula sa maliit. At lumalago ang kaharian ng Diyos kahit nagsimula ito sa maliit na bagay. Ibig sabihin, mula sa maliit hanggang sa malaki, merong proseso na pinagdadaanan. At tayo, bilang Kristiyano, bilang individual na mananampalataya, may kanya-kanyang proseso ang Diyos sa atin na minsan hindi natin namamalayan. Pero ano ang itinuturo nito sa atin? Na unang-una, tinuturo sa atin ang ating pagbasa na ang Diyos ay hindi tumitigil sa pagkilos. Nilikha ng Diyos ang langit at lupa sa loob ng 7 araw. Pero hindi ibig sabihin nun tumigil na siya sa paggawa. Dahil mula ng likhain ang sanlibutan hanggang magpakailanman, hanggat nandito ang daigdig, patuloy na kumikilos ang Diyos. Patuloy na gumagawa ang Diyos. Kaya nga bawat umaga nagigising pa rin tayo. Kaya nga bawat sandali ng buhay natin, humihinga pa rin tayo. Kaya nga lahat tayo buhay pa dahil patuloy na kumikilos ang Diyos. Pero pag kumilos ang Diyos, laging tahimik. At ito yung pangalawang pwede nating matutunan sa ating mga pagbasa. Kumikilos ang Diyos ng tahimik sa ating buhay. Kaya lang minsan, dahil tahimik ang paggawa at paggilos ng Diyos sa ating buhay, minsan akala natin hindi siya gumagalaw. Minsan akala natin hindi siya kumikilos. Kasi masyado tayong nasanay na tayong mga tao, pag kumikilos tayo, ang ingay-ingay natin. Pagka meron tayong ginawa, post agad. Pagka meron tayong natanggap, post agad. Pag meron tayong project, sabihin agad sa lahat. Pero ang Diyos, pag kumilos sa buhay natin, hindi natin namamalayan. Hindi natin napapansin dahil tahimik lang. Diba sa buhay natin bilang tao, kapag tayo nagdaraan sa mabigat na unos, sa mabigat na problema, madaling lumapit sa Diyos dahil alam natin na matutulungan tayo. At pag meron naman tayong panalangin na dininig, pag merong
mga biyaya na natatanggap, madali ding lumapit sa Diyos para magpasalamat. Pero paano naman yung mga panahon na hindi naman ganon kalungkot, pero hindi rin naman ganon kasaya, na para bagang walang nangyayari? Nasaan kaya ang Diyos? At nasaan kaya tayo sa buhay ng Diyos sa mga ganong pagkakataon? Mga kapatid, hindi porket parang walang nangyayari, wala talagang nangyayari. Hindi porket parang walang ginagawa ang Diyos, wala talaga siyang ginagawa. Dahil tuloy-tuloy pa rin ang pagkilos ng ating Panginoon. At pangatlo na itinuturo sa atin ng ating mabuting balita ay tayo ay inaanyayahan at inaasahan na makipagtulungan sa gawa ng Diyos. Tayo din ay inaasahan na makipagtulungan sa kung ano ang kalooban ng Diyos. Sabi nga, 'di ba, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang ngawa. Hindi, yung gawa. No, nasa tao ang gawa. Ibig sabihin, kung ang Diyos kumikilos para sa atin, tayo din naman inaasahan. Hindi lang pwedeng naghihintay. Hindi lang pwedeng steady tayo. Pero tayo din ay inaasahan na kumilos para sa ating sariling kaligtasan. At sa paanong paraan natin mapapalago ang ating sarili nang sa gayon makatulong tayo sa pagbubuo ng paghahari ng Diyos. Nandito rin ang kasagutan sa ating ebanghelyo na kung papaano ang buto ng mustasa ay unti-unting lumalago, ganun din naman tayo bilang Kristiyano ay nawa lahat ng natututunan natin, lahat ng naririnig nating salita ng Diyos, nawa ay mag-ugat at lumago ng lumago sa ating buhay. Dahil sa mga naririnig natin, sa mga natututunan natin, hindi naman pwedeng pasok sa tenga, labas sa kabila, at parang wala lang. Sana yung mga natututunan natin na mabuti, lalo na ang salita ng Diyos, ay pumasok sa dalawang tenga, diretso sa puso, mag-ugat, at balang araw mamunga ng masagana. Mga kapatid, pinapaalalahanan tayo ng ating Panginoon. Ang Diyos ay hindi tumitigil sa kanyang pagkilos, at ang Diyos ay kumikilos ng tahimik. At ang Diyos inaasahan tayo na makipagtulungan sa Kanya para buuin ang paghahari ng Diyos. At isa sa mga paraan para magawa ito ay itanim sa ating puso ang Kanyang salita, at ito ay paglaguin, pagyamanin at pagbungahin. Nang sa gayon, mararamdaman natin hindi lang sa langit ang paghahari ng Diyos, kundi ngayon na mismo dito sa buhay natin, dito sa ngayon. Amen. Magsitayo po ang lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay nilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos samang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, isamo natin sa Ama ang patuloy na paglago ng paghahari ng Diyos dito sa lupa, ang paghahari ng katarungan, kapayapaan, pagkakapatiran at pag-ibig. Idalangin natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang lumago ang simbahan, ang pamayanan ng Diyos sa pangangaral at pagiging saksi sa pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Lagi nawang maging masigasig ang mga pinuno ng simbahan sa kanilang pagsisikap na maatim ang salita ng Diyos sa puso at isipan ng mga tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Gamitin nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang kanilang kapangyarihan tungo sa tapat at epektibong paglilingkod sa mamamayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Gamitin ng mga nagtatrabaho sa media ang kanilang tungkulin sa pagpapahayag ng katotohanan nang walang kinikilingan at para sa kabutihan ng bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makadama nawa ng pag-asa ang mga may sakit, mga naghihingalo, mga mahihirap at mga biktima ng pang-aabuso sa tulong ng kanilang komunidad at ng mga mahal nila sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama namin, dinggin mo ang aming mga kahilingan at gawin mo kaming karapat-dapat sa mga pagpapala mo, alang-alang kay Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan, at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Ipagkaloob mo kami huwag magkulang sa mga iniuukol mo sa aming kapakanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Nini ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka.
Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno,
inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag, na ikaw lamang ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng papagmahal at makapangyarihang Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayong taglayang kapayapaan at pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.